Matapos po nating mapakinggan at tanggapin ang aral tungkol sa tunay na pagsisisi at tamang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, mahalaga pong maunawaan o kaya ay patuloy nating maunawaan na ang ating pananampalataya ay hindi lamang panimula o sa simula lang, kundi isa itong paglalakbay. Base nga po sa mga nakaraang lessons natin na yung repent and believe na parehong napakahalaga para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, na kung ang yung naipaalala sa atin, naituro sa atin doon, yung kung ang pagsisisi ay nagbubukas ng pintuan patungo sa bagong buhay, yung direksyon na palapit na sa Diyos, at ang pananampalataya sa Ebanghelyo ay nag-uugnay sa atin kay Kristo. Ngunit matapos po yung panimulang hakbang na yon, yung magsisi at manampalataya, ay patuloy ang pagtuturo sa atin ng Biblia patungo sa isang mas malalim na katotohanan, ang patungkol po sa pagsunod kay Kristo araw-araw. Matapos nga po ninyong tanggapin ang pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, hindi doon nagsimula at hindi doon natapos ang buhay Kristiyano. Dahil meron pong panawagan o kaya merong imbitasyon ang Panginoon. Merong spiritual transformation ang nangyari at patuloy na nangyayari sa inyo na nagkakaroon ng epekto sa physical o klase ng inyong pamumuhay. Na ibig sabihin po niyan, yung umusbong sa inyong pananampalataya, bunga ng inyong pakikinig. Yung umusbong sa inyong faith ay meron pong paggalaw o meron pong pagkilos. Para tayong mga nakatanggap ng imbitasyon na mula sa lugar natin ngayon, pinapapunta tayo sa isang malayong lugar. Na yung pagtanggap natin sa paanyaya, iyon pa lang yung simula. Pero may gagawin tayong mga pagkilos bilang katunayan ng ating pagtugon para makarating tayo sa lugar kung saan tayo inaanyayahan. Kaya po, kailangan nating ihanda yung ating mga sarili. Sa isa po na maayos at isang ligtas na paglalakbay, iiwanan natin yung mga bagay na hindi natin kailangan at dadalhin naman natin yung mga gamit na kinakailangan, and susunod tayo sa gabay, sa mga instructions o direksyon na ibibigay ng nag-imbita sa atin. Ganyan po ang buhay Kristiyano. Ang pagsisisi at ang pananampalataya ang simula ng ating paglalakbay, at ang kasunod po, yung panawagan sa atin na sumunod sa Panginoong Hesus araw-araw. Ang pangunahing talata po na ating pag-aaralan ngayon ay magbumula sa sulat o aklat ni Lucas sa chapter 9 verse 23, kung saan ipinapakita dito ang isang larawan ng isang tunay na alagad ni Kristo. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia, ilang Revised Tagalog Popular Version, at sa English ay itong New King James Version. May apat na mahahalagang bahagi na ating tatalakayin mula sa ating main verse, itong Lucas chapter 9 verse 23. Una, ang panawagan ng pagsunod kay Kristo. Isa itong bukas na paanyaya sa lahat at may kasamang seryosong pagtatalaga ng sarili sa Panginoon. Kalawa, pagtanggi sa sarili. Sa ating pagtugon sa paanyaya, hindi na yung sariling kagustuhan ang mangunguna, kundi ang kalooban na ng Diyos. Number 3, ang pagpapasa ng krus sa araw-araw. Isa po itong larawan ng pagtitiis, larawan ng katapatan at sakripisyong hindi lang minsanan, kundi tuloy-tuloy. Hindi lang sa simula lang, kundi nagpapatuloy. At number 4, ang aktibong pagsunod kay Kristo. Ito naman yung pamumuhay ng isang alagad na talagang sumusunod sa mga katuruan, pamumuhay ng isang alagad na talagang sumusunod sa mga halimbawa at mga tagubilin ng Panginoon anuman ang maranasan o anuman yung maging kapalit, nagpapatuloy po sa pagsunod. At sa huling bahagi ng ating lesson, bago tayo magtapos, ating makikita yung bunga ng ganitong pagsunod ay may katiyakan po tayo ng buhay na walang hanggan at kagalakang kasama ang Panginoon.
Isa-isahin po natin ang mga punto o mahalagang bahagi ng panawagan ng Panginoong Hesus dito sa Lucas chapter 9 verse 23. Ang una nga po, ang panawagan ng pagsunod kay Kristo. Pagbulay-bulayan po natin ang pangunahing talata na ating pag-aaralan. Nawa po, makita natin ang pagtuturo ng Biblia patungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tagasunod ni Kristo. Basahin po natin ang verse 23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin. Matapos sabihin ni Jesus sa naunang talata sa verse 22, yung kanyang hirap na sasapitin, na siya po ay magdurusa, siya ay mamamatay at mabubuhay maguli, ito yung kasunod. If anyone, ang sasabihin niya dito, hindi lang para sa 12 alagad, kundi bukas ito para sa lahat. Ang ibig sabihin, yung pagsunod kay Jesus, isa pong bukas na paanyaya para sa lahat ng tao. Pero, hindi ito basta-bastang desisyon. Kasi ang sino mang nagnanais sumunod sa Kanya, walang ibang dadaanan, kundi kung ano din yung mismong dinaanan ni Jesus. Yung daan ng pagtitiis ng hirap at ng pagsasakripisyo. So, nagnanais ba tayong sumunod kay Jesus? Ito po ay hindi parang pagpili ng magaan at madaling daan, kundi isa itong panawagan na nangangailangan ng buong puso at buong buhay na pagtatalaga para sumunod sa Panginoon. Kaya po kung sinasabi nating mga Kristiyano tayo, kung sinasabi po nating tayo ay mga alagad ni Kristo, ibig sabihin, hindi lamang yun sa titulo. Hindi lamang yun sa sinasabi o iniisip lamang natin. Kundi talagang naisasakatuparan natin yung ating pagtugon sa panawagan na ang Panginoon mismo ang nagbigay. Ito po ay paanyaya at panawagan ni Kristo para sa ating lahat. Ano yung panawagan? Ang hindi lamang makinig, ang hindi lamang makinig sa kanyang mga salita, kundi para tunay na sumunod tayo. No, yung panawagan po ay pagsunod kay Kristo. Ito po yung nagtatakda ng pagkakaiba o malinaw na pagkakaiba ng isang simpleng tagapakinig lamang kumpara sa isang tunay na alagad ni Kristo, yung pagsunod. Kaya kung nais mo po na sumunod sa Panginoon, ay talagang sumunod ka nga sa Kanya. Ang mensahe dito sa account ni Lucas, sa naisulat niya sa kanyang aklat, ay nakasulat din po sa ibang bahagi ng aklat ng Ebanghelyo. Mababasa din natin sa sa Mateo chapter 16 verse 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. At ganun din sa aklat ng Marcos sa chapter 8, dito sa verse 34. Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So mas kita sa talatang ito na yung panawagan ng pagsunod ay para sa lahat. Kung ang sino man ay ibig o kaya nais sumunod sa Panginoon, sinasabi dito, tanggihan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa Panginoon. Pare-pareho po yung diwa ng tatlong talata. May pagkakaisa sa mensahe ng Ebanghelyo. Isang sentral na pagtuturo ang sumunod kay Kristo. Kung ganito kahalaga yung panawagan ni Jesus na sumunod sa Kanya, ang tanong po, nasaan tayo ngayon? Nakikinig lang ba tayo o tumutugon nga ba tayo sa Kanyang pagtawag na sumunod sa Kanya? Pag-isipan po natin, timbangin at suriin po natin ang ating mga sarili. Nasaan tayo ngayon? Nakikinig lamang o tumutugon sa pagtawag niya na sumunod sa Kanya? Basahin po natin ang ilan pang mga talata sa Biblia na nagpapatibay at nagpapaliwanag pa sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo. Sa John chapter 12
dito sa verse 26. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Pinapakita sa talatang ito na ang pagsunod kay Kristo hindi hiwalay sa paglilingkod kay Kristo. Na ang totoong alagad ni Kristo, hindi lamang basta nakapakinig ng kanyang mga aral, kundi lumalakad din sa direksyon na itinuturo ng Panginoon. Dapat sumusunod sa Panginoon. No? Let him follow Jesus. Mahirap ito, maraming sakripisyo, pero nakakatiyak po tayong sulit ang pagsunod kay Kristo. Bakit po? Dahil sinasabi sa huling bahagi ng verse, if anyone serves me, sabi ng Panginoon, siya ay pararangalan ng Ama. So, sulit ang pagsunod sa Panginoon. Kaya kung nasaan ang Panginoon, ay naroroon din ang kanyang mga lingkod, nananatili sa Panginoon. Ganito naman yung mababasa natin sa unang Juan, sa chapter 2, verse 6. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Ang totoong nagtataglay ng biblikal na pananampalataya, nakikitaan po sa pamumuhay ng tunay na pagsunod kay Jesus. Kung nananatili tayo kay Jesus, na kung talagang sumusunod tayo sa Kanya, ang resulta po niyan, yung ating mga ginagawa, yung ating asal at uri ng pamumuhay, ang reflection po ng mga halimbawa ng mga katuruan at ng mga tagubilin ay si Kristo. Yung nakikita sa atin. Mga katuruan ni Kristo, mga tagubilin at halimbawa ni Kristo. Kung tayo po ay nananatili at talagang sumusunod sa Panginoon. Mga kapatid, malinaw po na ang pagnanais na sumunod kay Kristo hindi lamang basta imbitasyon na walang kahulugan. At hindi lang din ito para sa iilan lang, kundi ang pagnanais na sumunod kay Kristo ay isang seryosong paanyaya na dapat nating tugunan ng buong puso. Kung nais nating sumunod kay Kristo, dapat nating tanggapin na hindi na tayo yung sentro at nagmamay-ari ng ating buhay, kundi ang Panginoon na. Kaya sa pagpapatuloy natin, titingnan naman natin yung ikalawang bahagi ng panawagang ito, yung kahulugan ng mga salitang tanggihan niya ang kanyang sarili. Sa ikalawang punto po, mula sa Lucas chapter 9, verse 23, ang pagtanggi sa sarili. Isang mahalagang pagkilos, pero ano nga ba yung ibig sabihin nito? At paano natin ito maisasagawa sa araw-araw, ang pagtanggi sa sarili? Pagkatapos na ilatag sa atin yung panawagan ng pagsunod, ito yung kadugtong. Isang mabigat at isang mahalagang kondisyon. Sabi po, tanggihan niya ang kanyang sarili. Yung malaking hadlang pala sa ating pagsunod kay Jesus, hindi lamang ang sanlibutan. At hindi lamang din yung kaaway ng Diyos, yung dyablo. Kundi, maaari pala at pwede palang maging hadlang sa ating pagsunod kay Jesus, yung ating mga sarili o kaya sariling kalooban. Kaya sabi dito, let him deny himself. Hindi lang ito simpleng pag-iwas sa maling gawain, kundi pagsuko ito ng sariling plano, yung sariling kagustuhan at maging mga sariling ambisyon natin. Hindi naman ibig sabihin na wawalang halaga o babaliwalain na natin yung sarili nating pagkatao, pati yung mga bagay na meron tayo. Hindi po ganon. Kundi ito po ay yung tanggihan ang sarili, pagsuko o pagbitaw ng ating pansariling kalooban para unahin yung kung ano na yung kalooban ng Panginoon. Ang isa palang totoong tagasunod ni Kristo, hindi na sarili ang nasusunod. Hindi na pansariling kalooban ang sinusundan, kundi kung ano na yung kalooban ng Diyos, ano na yung nais at katuruan ni Jesus. Ang tanggihan ng sarili, pagsuko ng sariling kalooban para maipamuhay kung ano yung kalooban at mga tagubilin ng Panginoon bilang bunga at pagpapahalaga sa mga ginawa ng Panginoon para sa atin.
Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia, Galatians chapter 2, verse 20, "Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin." Ang talata pong ito, larawan ng tunay na pagtanggi sa sarili. Isang pamumuhay na ang sentro at ang nakikita ay si Kristo na. Ang pagtanggi po sa sarili nagsisimula sa pagkilala na yung dati nating pagkatao ay ipinako ng kasama ni Kristo. Na hindi na yung sarili nating layunin ang sinusunod, kundi ang layunin na ni Kristo. Ang sentro na ng ating buhay at ang nabubuhay na sa atin ay si Kristo na at hindi na yung sarili natin. Ang pagtanggi sa sarili ay kung titingnan po natin parang pagkawala ng ating identity. Pero ang totoo, ang pagtanggi sa sarili ay pagkakaroon ng bago nating pagkatao na nakaugnay na kay Kristo. Ngayon po, kung si Kristo na nga talaga yung nabubuhay sa atin, gaya ni Apostol Pablo, ang ibig sabihin nito, ang buhay natin ngayon ay hindi na para sa atin lamang. Yung buhay at pamumuhay natin hindi na para sa pansariling kagustuhan lamang natin, kundi para na kay Kristo. Sabi ng pagtuturo sa atin ng Biblia, si Kristo na nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin. Dahil kay Jesus at sa ginawa niya, itinatanggi na talaga natin yung ating sarili. At ang isa po na masasabi nating praktikal na pagsasabuhay ng pagtanggi sa sarili ay inuuna na yung kaharian at katuwiran ng Diyos. Ganito ang katuruan ng Panginoong Hesus mismo na nakasulat sa Mateo chapter 6 verse 33. "Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Ang pagtanggi sa sarili, ang inuuna ay ang kaharian na at ang katuwiran na ng Diyos kaysa sa sariling kagustuhan. Kumbaga, yung mga dating bagay na higit nating pinapahalagahan, nawawala na po ng saysay kapag si Kristo na ang nabubuhay sa atin. At hindi pa din naman talaga tayo lugi doon o hindi naman talaga tayo nawalan. Dahil sabi nga dito sa yung huling bahagi ng talata, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ganito ipinapakita yung kawalan ng halaga ng ibang bagay kung ikukumpara kay Kristo. Basahin po natin itong Philippians chapter 3, verse 7 at verse 8. "Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo." Lahat ng dating mahalaga o lahat ng dating pakinabang, ang tingin, ang turing, itinuring na niyang walang halaga kumpara sa higit na mahalaga. Ano po yung higit na mahalaga? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus. Tulad po ni Pablo, ang tunay na sumusunod kay Jesus, handang ituring na walang halaga ang lahat. Walang halaga yan kung ikukumpara sa kahalagahan ng pagkakilala, ng pagsunod, at ang makamtan si Jesus. Kaya ang pagtanggi sa sarili, hindi lang basta pagtalikod sa masamang pagkatao, kundi pagkakaroon ng pagbabago na yung sentro ng buhay at ang nabubuhay na ay si Kristo. Ipinako na yung dating pagkatao kasama ni Kristo. Kaya si Kristo na yung dapat mabuhay sa atin. Sa ganun po, ang inuuna na natin ay ang kaharian at katuwiran na ng Diyos.
At gaya nga po ni Pablo, itinuturing na natin na walang halaga ang lahat ng bagay kumpara sa pagkakilala kay Kristo. Ang tunay na alagad, itinatanggi ang sarili. At sa pagpapatuloy po ng pangangaral ni Jesus sa sulat ni Lucas, ang sinumang nagnanais na sumunod sa Panginoon matapos maitanggi ang kanyang sarili ay magpasa ng krus araw-araw. Ano naman yung ibig sabihin nito? Yan yung ating tatalakayin sa kasunod na punto. Number 3, ang pagpapasa ng krus araw-araw. Isa pang mabigat na panawagan. Para sa kanila noon, ang krus ay simbolo ng pagdurusa, simbolo po yan ng kahihiyan at kamatayan. Kaya po hindi madali itong panawagan dito. Isa itong mahirap na hamon na kailangan tanggapin ng sinumang nagnanais sumunod kay Jesus. Sabi nga po sa verse 23, at magpasan ng kanyang krus araw-araw and take up his cross daily. Kung sa panahon natin ngayon, yung krus karaniwan pong dekorasyon o kaya simbolo ng relihiyon ang krus, sa panahon nilang ito, ang krus po ay kasangkapan ng kahihiyan. Sa panahon nilang yan, ang krus ay simbolo ng paghihirap at kamatayan. Kaya kapag may nagpapasan ng krus, ang ibig sabihin patungo siya sa isang nakakahiya at mahirap na kamatayan. So, kung ang sino man sa atin ay nagnanais sumunod kay Kristo, dapat po maging handa na mamatay yung dating pagkatao at maging handa sa mararanasang hirap at maging kahihiyan dala ng pagsunod. At ang hirap o minsan pagkapahiya at maging kamatayan, hindi lang po yan minsanan o isang beses na gawain. Sabi dito, ang pagpasan, araw-araw. Kung susunod ka, handa mo dapat isuko ang lahat. Araw-araw. Isang tuloy-tuloy na pagsuko, isang tuloy-tuloy na pagtitiis at katapatan kay Jesus. Ano man yung mangyari. Kahit makaranas pa tayo ng pagkapahiya, ng paghihirap o mga pagsasakripisyo. Kaya po ang pagsunod kay Kristo, hindi sukatan yung laging pagginhawa ng buhay. Ang pagsunod kay Kristo, hindi laging sukatan yung pagkakaroon ng laging kagalingan sa karamdaman. Hindi laging tagumpay sa material at mga pinansyal na kayamanan. Hindi pangako ng komportableng pamumuhay. Sabi nga ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo, sa 2 Timoteo chapter 3 verse 12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Ang krus na pinapapasan at pinapasan ng tagasunod ni Kristo ay ang pagtitiis at pagtanggap na bilang mga alagad ni Kristo ay tiyak na haharap sa mga pagsubok, na bilang mga alagad ni Kristo ay tiyak na daranas ng mga pag-uusig. No, sabi dito, will suffer persecution. Muli, mahirap po ang pagsunod kay Jesus. Pero hindi ito walang kabuluhan dahil may tiyak na kalagayan ang sa atin ay naghihintay. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ganito ang sinasabi sa Romans chapter 8 verse 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ang pagpasa ng krus, hindi walang saysay. Ang pagpasa ng krus, kahit mahirap, kahit may mga pagsasakripisyo, hindi walang kabuluhan. Dahil ang dulo niyan, makakasama tayo sa kaluwalhatian ni Kristo. At ang pagpasa ng krus ay hindi po kaparusahan. Pwede pa nga po natin yung ituring na pribilehiyo. Bakit po? Dahil sa pamamagitan ng pagpasa ng krus, ng yung pagtitiis, we may also be glorified. Makakasama tayo sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ang pagpasa ng krus, ang pagtitiis ng hirap at pagsasakripisyo dahil sa pagsunod kay Kristo, isang pribilehiyo. Makakasama tayo sa kanyang kaluwalhatian. Yung mga pag-uusig, yung mga pagtitiis, alam po natin, pansamantalang
mga pangyayari lamang. Pero yung naghihintay sa atin, yung pangako ng buhay na walang hanggan, yung kaluwalhatian, pangmatagalan yan, pang walang hanggan. So ang hirap ng pagpapasa ng krus, sandali lang yan kung ihahambing sa kaluwalhatiang ating matatamo. Ang pagpapasa ng krus araw-araw, nakita nating hindi madali. Yan ay pag-ako ng hirap. Yan ay pagtanggap ng pagtitiis sa mga pag-uusig at pagkakaroon ng mga sakripisyo alang-alang kay Kristo. At again, hindi po yan parusa para sa mga Kristiyano. Dahil sa kabilang banda, yung mga paghihirap, yung mga pagtitiis at pagsasakripisyo, iyan po ay daan sa mas malapit na pakikisama sa Panginoon at sa bandang huli, pakikibahagi natin sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kaya po, handa ba tayong pasanin ang krus araw-araw bilang mga tagasunod ni Jesus? Handa ba tayong pasanin ang krus araw-araw bilang ating pagsunod kay Kristo? At sa ating main verse, hindi nagtatapos ang panawagan sa pagtanggi sa sarili at sa pagpasa ng krus sa araw-araw. Sa ika-4 na puntong ating tatalakayin, number 4, ang aktibong pagsunod kay Kristo. Ang layunin ng panawagan sa atin, ang pagkilos na sumunod tayo sa Panginoon. Sa verse 23, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. And follow me. No, hindi lang pagtanggi ng sarili at pagtitiis ng pagpapasa ng krus araw-araw, kundi tuloy-tuloy na paglakad ayon sa mga halimbawa, tuloy-tuloy na pagsasabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Isang aktibong pamumuhay ng katulad ng pamumuhay ni Kristo. Sinasabi nga po ng Panginoong Hesus sa ibang aklat, ang mga tupa ng Panginoon ay sumusunod sa Kanya. Basahin natin itong John chapter 10, verse 27. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Ang isang totoong alagad ni Kristo, pinapakinggan ang tinig ni Kristo, at kusang sumusunod kay Kristo. Kaya mahalaga ang pakikinig sa tinig ng Panginoon. Pero hindi lamang basta makapakinig lang, kundi may pagkilala at may pagtanggap sa kalooban ng Panginoon na nagbubunga ng pagsunod. Kaya pinapakinggan at sumusunod. Matapos makapakinig, nangangailangan po ng aktibong pagsunod o pamumuhay ayon sa mga halimbawang ipinakita ni Kristo. Ang pagsunod ay paglakad gaya ng paglakad ng Panginoon. Sa unang Juan chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Also to walk just as Jesus walked. Ang sinasabi dito ni Juan, ang pagsunod kay Kristo ay aktibong pamumuhay na katulad ng pamumuhay ni Kristo. Kung si Jesus po namuhay sa kabanalan, namuhay sa pagmamahal, namuhay sa pagpapatawad at sa paglilingkod, ganon din dapat mamuhay yung mga nagsasabing nananatili sa Kanya at mga tagasunod niya. Kaya ang pagiging Kristiyano ay pamumuhay na nakikita ng iba na si Jesus ang Panginoon at si Jesus ang tagapagligtas na sinusunod natin. At ang pagsunod po, hindi ito isang panandalian at hindi nga po isang mensanang desisyon, kundi isang patuloy na paglakad araw-araw. Bunga ito o pagtugon natin sa panawagan na tanggihan ang sarili, magpasa ng krus, at magkaroon ng aktibong pamumuhay ayon sa mga halimbawa ni Jesus. Sa ngayon nga po, ang pinakatiyak na paraan natin para malaman yung mga, ano ba yung mga halimbawa ni Jesus? At para mahayag sa atin ang mga aral ni Jesus at kanyang mga salita at mga tagubilin, ang pinakatiyak po na paraan natin sa ngayon ay sa pamamagitan ng Biblia. Kaya po, huwag ninyong pababayaan
ang mga gawaing pag-aaral ng Biblia. Maglaan ng oras para magbasa at maglaan ng panahon para makapakinig. At matapos pong mapakinggan, sabi ni Santiago sa kanyang sulat, basahin po natin itong Santiago chapter 1 verse 22, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. To be doers of the word, not hearers only. Sa huling bahagi po ng ating pag-aaral ngayon, matapos na makita yung panawagan na pagtanggi sa sarili, yung pagpasa ng krus araw-araw, at yung aktibong pagsunod sa Panginoon, ang iiwanan pong aral at mensahe para sa atin ay yung pagsunod kay Kristo may mga bunga na hindi maihahambing sa anumang bagay sa mundong ito. Yung ating mga hakbang ng pagsunod, nagbubunga ng tunay na kahulugan ng buhay, yung tunay na buhay, nagbubunga ng kapayapaan at ng kaluwalhatian na sa Diyos mismo nagmumula. Ang pagsunod kay Kristo, hindi madaling daan. Kadalasan pa nga may kasama pa yang pagtitiis, mga pagsasakripisyo, at pagkaminsan mga pag-uusig ng mundo. Ngunit malinaw po ang katuroan ng Biblia. Ang pagsunod kay Kristo ay may mga bunga. Bunga na higit sa lahat ng mga bagay na maaring ialok sa atin ng mundong ito, na sa kabila ng kahirapan at mga pag-uusig dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, may katiyakan naman po ng bunga na ating matatanggap. Ang bunga ng tunay na pagsunod, una, kalayaan mula sa kasalanan. So John chapter 8 verse 36, kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Sa bahaging ito, kausap ni Jesus yung mga Hudyo na sumampalataya sa Kanya. Sinasabi ng Panginoon na yung tunay na alagad nananatili sa Kanyang salita. At sa pamamagitan nito, makikilala nila ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Tayo po, or marami sa atin, kaya lahat sa atin, para bang natural na tayong mga alipin ng kasalanan. At yung pagiging alipin natin ng kasalanan, hindi natin kayang palayain yung ating mga sarili. Pero ang pagsunod po kay Jesus, ang anak mismo ang magpapalaya sa atin. Ang bunga ng tunay na pagsunod ay kalayaan. Hindi lang panlabas na kalayaan, kundi spiritual na kalayaan mula sa kasalanan. Malaya na tayo dahil kay Jesus. Pero naririyan pa rin yung tukso, nandyan pa rin yung kasalanan. Ngayon, bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi na tayo nagpapaalipin pa sa kasalanan. Dahil si Kristo na yung Panginoon na sinusunod natin. At ang buhay po na pinalaya ng anak, nagkakaroon niya ng makabuluhang pamumuhay. Yung buhay na pinalaya ng anak, may layunin, may bagong layunin. Makadiyos na layunin, may direksyon, at may pag-asa na higit pa sa mga bagay na nasa sanlibutan. Ikalawa, kaluwalhatian, ang bunga ng tunay na pagsunod. Sa Romans chapter 8, sa verse 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ang pagtitiis para sa pagsunod, hindi po pagkalugi, hindi natin yan pagkatalo o kawalan. Sa kahandaang sumunod ng may pagtitiis alang-alang kay Jesus, ang tunay na alagad po, sa kabila ng mararanasang paghihirap, ay may pangako ng kaluwalhatian. Kaya, maging tapat at maging matatag sa pagsunod. Dahil sa dulo po, alam nating tayo ay makakasama ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Ikatlo, ang bunga ng tunay na pagsunod, ang mana ng buhay na walang hanggan. Sa Mateo chapter 19, verse 29, at ang sinumang nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina
o mga anak, o ang mga lupa, alang-alang sa aking pangalan, ay tatanggap ng makasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesus mismo ang nangakong walang anumang sakripisyo ang masasayang. Ang bawat iniwan at bawat isinuko para sa kanyang pangalan, sinasabi dito, babalik ng mas higit pa. Hindi man sa material na paraan po kundi sa mas malalim at mas mahalagang pangako, yung buhay na walang hanggan. So ang mensahe po, malinaw, ang tunay na pagsunod kay Kristo sa kabila ng hirap na mararanasan, hindi kawalan, kundi po pagkakaroon ng mana ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nakita natin mula sa pag-aaral natin sa bahagi ng sulat ni Lucas na ang pagiging alagad ni Kristo hindi isang madaling lakad. Bagkus isa itong mahirap na landas na may panawagan ng pagtanggi sa sarili, panawagan ng pagpasa ng krus araw-araw, at aktibong pagsunod sa Panginoon. Sa atin naman pong pagtugon sa panawagang iyan, may mga bunga tayong maaasahan. Ano yung mga bunga? Kalayaan mula sa kasalanan, pakikibahagi sa kaluwalhatian, at ang pagtanggap ng pangako ng buhay na walang hanggan. Ang panawagan po sa atin, huwag tayong mahulog sa tinatawag nating pananampalataya pero walang pagkilos. Tinatawag nga nating pananampalataya pero hindi lumalago. Dapat po, lumalakad tayo araw-araw sa tunay na pagsunod. Ang pagsunod, maaring mahirap. Maraming pagsubok, maraming mga sakripisyo, maaring may pag-uusig. Pero alalahanin natin ang biyayang naghihintay, ang buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Nawa po sa patuloy nating pagkaunawa at pagtanggap ng mga aral mula sa Biblia, ang makita sa ating buhay ay ang Panginoong Hesus ang ating sinusunod. Ang pagsuko po natin sa Panginoon ng ating mga buhay, ng ating mga sarili, ay hindi pagkalugi, kundi pagtanggap po ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. At ang tunay na alagad ni Kristo, hindi lang nakikinig, kundi itinatanggi ang sarili, araw-araw nagpapasa ng krus, at lumalakad ayon sa mga halimbawa at ayon sa mga katuruan ni Jesus. Ang pagsunod kay Kristo. Hanggang dito po ang ating aralin, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tayo po ay muling manalangin.